Isipin natin, nagising tayo ngayong umaga at alaman lahat ng lalaki ay naglaho sa isang araw. Hindi nawala ang signal, hindi bumagsak ang internet. Wala na lang ang kalahati ng populasyon. Sa mga kalsada, may truck na walang driver. Walang tao sa mga upuan sa trabaho. Tahimik ang telepono ng mga mahal sa buhay. Mabilis nating nakumpirma, hindi ito chismis. Ito ay totoo. Ngayon, huwag munang magpanik. Huwag din nating isipin ang bakit. Kailangan nating alamin kung ano ang huminto na sa paggana. Sino ang pwedeng humawak ng mga gawain? Paano natin mapapanatili ang kuryente, tubig, medisina at kaayusan sa mga susunod na araw? Sa mga unang oras, napuputol ang mga duty at shift. Naantala ang mga flight sa airport. Hindi umaalis ang ilang tren. May naiwang mga truck sa kalsada. Sinusubukan ng mga tao na tawagan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit kalahati ng mga numero ay walang sagot. Pinakiusapan ng lokal na pamahalaan na huwag umalis ng walang dahilan. Ito ay upang hindi makaabala sa ambulansya at serbisyo publiko. Pansamantalang sarado ang mga daycare at paaralan. Ginawa itong sentro ng tulong. Sa radyo at SMS, may maikling tagubilin. Nariyan ang lokasyon ng tubig, paano kumuha ng gamot at saan dalhin ang mga bata. Ang pangunahing layunin ay pigilan ng takot. Protektahan din ang mga mahina. Kuryente, tubig, init at transportasyon ay umaasa sa araw-araw na inspeksyon at pag-aayos. Sa maraming pasilidad, wala nang magbabantay ngayon. Hindi agad mawawala ang ilaw at tubig. Ngunit maliliit na sira ay magtatambak at magiging malaking aberya. Kaya binabawasan ng hindi kailangan. Pinananatili ang mahalaga, ospital, pumping station, komunikasyon at riles ng tren. Ito ang prioridad. Limitado ang ilaw at mall. Ang mga babaeng team at mixed group kung saan naroroon na ay nagtatagal. Ang imbakan ng pyesa at dispatch center ay pinapalakas. Ito ay para mapabilis ang pagtugon at hindi magsayang ng oras. Gumagana ang serbisyong medikal, ngunit hirap sila. Ilang siruhano, anesthesiologist at ambulansya ang nawala. Ang planadong operasyon ay ipinagpapaliban. Ang mga emergency ay prioridad. Sa halip na mahabang kurso, pinili namin ang simpleng diskarte. Maramihan kaming nagtuturo ng batayang kaalaman. Tinuturuan ng lahat na handa. Tinuturo ang pagpigil ng dugo at pagsuporta sa paghinga. Ipinapakita rin ang paggamit ng defibrillator at kung paano dalhin ng tama ang pasyente. Mabilis ito at epektibo. Sa mga baryo, may mobile clinic. Nagbibigay sila ng insulin at inhaler doon. Tinuturo din ang simpleng pagtulong sa sarili. Prioridad ang buntis, bata, matatanda. Kasama rin ang may malalang sakit. Sa mga pinamunuan ng lalaki, bakante ang upuan. Kung nakasaad sa batas ang paglilipat ng kapangyarihan, kukunin ito ng mga babaeng bise at tagapagsalita. Nagpupulong sila ng mga pangkat pang-krisis at mabilis kumilos, pagkain, gasolina, gamot, komunikasyon, seguridad ng bodega. Nagbubukas ang mga karatig bansa ng tulong-tulong na linya at pinapadali ang daloy ng humanitarian na karga. Nagpapalitan sila ng mga pangkat ng inhenyero sa enerhiya at doktor, nagsasaayos ng ruta. Tumutulong ang mga internasyonal na organisasyon sa listahan ng kakulangan at tinutugunan ng pinakamalubha. Pinapalakas din ang cyberseguridad. Kailangan ng bangko at network ng komunikasyon ng simpleng panuntunan sa backup at malinaw na contact sa pagkasira. Bumagsak ang mga merkado dahil sa takot at paghinto. Ginawang simple ng negosyo ang pag-uulat at pagbabayad. Mahalaga lang ang natira, pagkain, gamot, komunikasyon at gasolina. Sa susunod na mga linggo, pinakamahalaga ang pagkain at gasolina. Binibigyan ng seguridad at prioridad na transportasyon ng mga bukid, hilingen at panaderya. Nakakakuha ng hiwalay na supply ang mga batika. Naglimita ang mga tindahan sa bawat bili para hindi maubos ang mga paninda. Nagbibigay ang estado ng tax holiday at murang pautang para sa kapital. Sabay nito, mabilis na tinuturuan ang kababaihan. Tinuturuan silang magpatakbo ng traktora, dryer at palamigan. Ito'y para hindi masira ang pagtatanim at pag-aani. Kulang ang pulis at tagapagligtas kaya tumataas ang oras ng pagdating. Karamihan ay kalmado at tumutulong sa kapitbahay ngunit may panganib ng pagnanakaw at pag-agaw sa bodega. May curfew at pinalakas ang bantay sa ospital, imbakan ng gasolina at sentro ng komunikasyon sa delikadong lugar. Nagsisilbing hadlang ang mga kamera at ilaw sa bakuran. Ang babaeng voluntaryong grupo ay nagbabantay sa pinagkukunan ng tubig at pagkain kasama ang mga manggagawa ng munisipyo. Sa hotline, ipinapaliwanag nila kung ano ang gagawin sa bahay at labas. Simple lang ang layunin, protektahan ng pangunahing supply at iwasan ang kaguluhan. Maraming bata ang nawalan ng ama. Ang iba ay kapwa magulang. Mabilis kumilos ang social services, may temporaryong sentro, ipinamamahagi sa kamag-anak, pinapabilis ang dokumento. Ang mga paaralan at art workshop ay nagiging daycare center.
Doon sila pinapakain, tinutulungan sa aralin at nakakausap ang psychologist. Mahalaga na huwag paghiwalayin ng magkakapatid at hanggat maaari, panatilihin sila sa pamilyar na lugar. May 24 na oras na grupo para sa mga sanggol sa mga ospital at social services. Para sa mga teenager, may mga sports at clubs para magamit ang oras at mabawasan ang stress. Binibigyan ng mga guro ng simpleng gabay sa paghawak ng kalungkutan. Ang mga sperm bank ay patuloy sa operasyon, ngunit ang supply at kagamitan ay may hangganan. Kailangan ng malinaw na pila at tapat na pagtatala para sa kababaihan at magkaparehang babae. Ito ay upang maiwasan ang maling pagtukoy sa kaugnayan. Sa mga lugar na may limitadong pamamaraan, ang mga patakaran ay pinapalambot. Inaayos din ng mga ito. Pinalalawak ng mga mediko ang network ng mga pasilidad. Pinapabuti ng mga siyentipiko ang pag-iimbak ng material. Nagbibigay ito ng panahon ngunit hindi sapat. Kailangan pa rin ng mga espesyalista, supply, laboratorio. Mahalaga din ang matatag na logistic. Kasabay nito, sinasanay ang mga embryologist at nurse. Ito ay upang madagdagan ang mga shift. Ginagawang malinaw ang lahat ng desisyon. Ipinaliwanag ito sa simpleng wika. Walang pangako ng agarang resulta. Ang pribadong buhay ay mananatili, ngunit magbabago. Marami ang nangangailangan ng suporta at malinaw na payo. Paano hindi ipagkamali ang lumbay sa paghahanap ng aliw? Paano magkasundo sa hangganan at paggalang? At paano hindi saktan ng sarili? Mag-aalok ang merkado ng mga kagamitan at serbisyo. Ngunit ang batayan ay pangangalaga at pagsang-ayon. Ang tulong psikolohikal ay makakatulong malampasan ang pagkawala. Maiiwasan din ang pagka-addict. Ang mga online at lokal na grupo ay magbibigay ng suporta. Sa mga paaralan at klinika, i-update ang material pang-edukasyon. Sa simpleng wika, tungkol sa kaligtasan, pagsang-ayon at paggalang sa sarili at kapareha. Ang mahalaga ay hindi ipilit kundi tumulong. Mabilis tutugan ang kultura. Pansamantalang kakanselahin ang mga konsyerto, festival at premiere dahil mas mahalaga ang kaligtasan at batayang pangangailangan. Lalabas ang mga dokumentaryo tungkol sa unang mga linggo. Sa serye at pelikula, dadami ang kwento ng tagapagpanatili ng infrastruktura, tekniko, piloto, tagapagligtas at inhinyero. Iniingatan at inilalabas muli ang mga archive ng musika at pelikula. Nagbibigay ang mga pondo at gobyerno ng grant upang hindi malansag ang mga grupo at film crew. Magbubukas ang mga aklatan ng club para sa tulungan at maikling kurso sa batayang kasanayan mula first aid hanggang sa paggamit ng generator. Mahirap sa kababaihan ang pagsasabay sa bahay, trabaho at pag-aalaga ng pamilya. Nakakatulong ang simpleng hakbang, listahan, sama-samang pamimili, schedule ng duty. Magtulungan sa aralin at pag-aalaga ng bata. Nagpapatupad ng flexible at remote work ang mga employer kung posible. Ipinaliwanag ng mga psikolohista at voluntaryo ang sintomas ng pagkapagod. Kung hindi makatulog o walang lakas at umiiyak, humingi ng tulong. Huwag ikahiya ang kahinaan. Maghanap ng suporta sa maliliit na bagay, pagkain, tubig, pakikipag-usap at maikling pahinga. Para sa healthcare workers at guro, may hiwalay na support lines. Pumupunta ang mga tao sa simbahan, bahay pamayanan at sentrong kultural. Doon ginagawa ang mga seremonya ng pamamaalam at support groups. Ang mga tradisyong para sa lalaki ay inaakma para pangunahan ng babae. Sa social media, lumalabas ang komunidad ng alaala na may pangalan at kwento. May bagong kilusan na may simpleng sagot. Mahalaga, di nito dapat hatiin ng tao sa tama at mali. Tinutulungan ng leader ng simbahan at lipunan ang pagharap sa lungkot ng walang pangako ng himala. Sa mga bakuran at paaralan, may tahimik na sandali at pulong ng kapitbahay. Nagbibigay ito ng lakas at damdaming may karamay. Ilang pabrika at sasakyan ang titigil. Pansamantalang bababa ang emissions. Hindi ito tagumpay. Kung hindi aalisin ang basura at hindi aayusin ang mga pasilidad, mabilis lalaki ang panganib ng sakit at sunog. Araw-araw kailangan ng pag-aalaga sa mga sakahan at hayop. Mahalaga ang agrikultura tulad ng tubig at ospital. Mga babaeng brigada sa suporta ng lokal na pamahalaan ang humahawak sa pagkain, pagdidilig, dumi at pag-aani. Ang mga lungsod ay nangangailangan ng simpleng plano. Tubig at imburnal ang laging una. Araw-araw ang pagtatapon ng basura. Berdeng espasyo para mabawasan ang init at usok. Dagdag pa, kinokontrol ang imbakan ng kemikal at tangke ng gasolina. Magiging mas kaunti ang kapanganakan dahil sa pagkawala ng kapareha at matinding stress. Kahit may sperm bank, matagal pa ring bababa ang paglaki ng populasyon. Apektado nito ang mga paaralan, trabaho at mga pensayon. Kailangan panatilihin ng gobyerno ang mga tao sa trabaho ng mas matagal. Mas gamitin ng makina at robot sa mabibigat na gawain. Mabilis na turuan ang kababaihan sa teknolohiya, enerhiya at transportasyon. Paluluwagin ang patakaran sa mga dayuhan upang makahikayat ng mga babaeng eksperto. Hindi agad magkakaroon ng himala, mahabang proseso ito. Pinaplano ng mga munisipalidad ang mga daycare at paaralan sa mas kaunting bata. Sinusuportahan din nila ang mga pamilyang handang magkaanak.
Marahil sa mga taon, magtatatag ang lipunan ng bagong balanse sa mga tungkulin at propesyon. Mas madalas na papasok ang mga babae sa inhinyero at teknikal na larangan. Magdadagdag ang mga paaralan ng pangunahing pag-aayos, komunikasyon at first aid sa kurikulum. Kailangang baguhin ng mga lungsod ang mga tagubilin. Upang ang sinuman, gamit ang malinaw na checklist ay makapalit ng nawalang empleyado sa mahalagang posisyon. Uusad ang reproductive medicine, ngunit tahimik at malinaw. Ang pangunahing conclusion ay simple, hindi slogans ang Nagel iligtas, kundi ang organisasyon, pagsasanay at pagtutulungan araw-araw. Kung interesado ka, mag-subscribe para hindi makaligtaan ng mga bagong episode. Dito, lahat ay maikli at direkta sa punto.